So yon, so kamusta mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, no, I just really don't get the point kung bakit naglalabas ng ganitong survey itong SWS. Kasi nga po, no, naglabas sila ng survey. Actually, yung result na to noong April 2023 pa, pero ngayon nila ito nilabas. Na ang nakalagay nga po dito, no, best leader to succeed President Marcos Jr. as president by area and local. Okay. So ang ibig sabihin nito mga kababayan, no, ito yung lumabas po sa kanilang survey kung sino yung pwedeng pumalit sa 2028 election kay PBBM. Mga kababayan, kasi ito lang yung punto ko dito. Itong survey po na to kasi, hindi ko po talaga alam kung para kanino to. Kasi tayo mga kababayan tayo, di ba? Tapos na yung election last year. So ngayon, election last year, so mag-iisang taon na yung nakalipas. So ang mindset po natin mga Pilipino ay move forward kung ano yung mga magiging hakbang at saka yung mga magandang plano nga po ng ating presidente. Ayan po yung kumbaga vision natin. Yun nga lang po kasi mga kababayan, no, yung ganitong klaseng survey na sobrang aga, 5 years 5 years pa yung lilipas. Ang tanong dito, sino ba yung makikinabang dito? Actually, matagal ko na napapansin to nung panahon pa nung 2016 election. Ako, nagtataka na talaga ako nun kung bakit may mga ganitong klaseng survey na nun. Kasi mga ka-Streetwise, no, ang lumalabas na kasi dito na nakikinabang sa ganitong klaseng mga survey ay mga politicians lang din. Diba? Kasi ito, tulad nga po ngayon na nangunguna si Sara Duterte. Nakakuha siya ng 28%. Actually, mataas to, no? Nakakuha ng 28% si Sara Duterte. So ngayon, kumbaga nag-iisip na yan na kung tatakbo ba siya o hindi. Pero yung mga kalaban nga po, no, or mga dilawan, nag-iisip na yan ng paraan na, ay, si Sara pala malakas. So, gagawa tayo ng mga propaganda para siraan si Sara. At besides rin dito mga kababayan, no, alam naman po natin na may mga DDS na pures, na katulad nga po nila Panelo, nila Roque, nila Banat Bay, nila Sas, basta yung mga DDS na pures, yung mga DDS yung mga DDS na anti-Marcos ngayon. So, sila lang din nakikinabang dito na pwede nilang isipin na malakas pala si Sara ngayon, so pwede natin siraan si PBBM. Kasi malakas si Sara eh. 'Di ba? I think you get the point, no? Pero ang pinupunto ko lang kasi dito mga ka-Streetwise, no, sa mga ganitong klaseng kaagang survey, ang nakikinabang lang talaga dito hindi taong bayan. Hindi taong bayan ang nakikinabang dito, kundi ang mga politicians lang din. At saka yung mga individual nga po na mayroong interest. So by the way, syempre ito na. Dun tayo sa result. Okay. Kasi ito nabasa ko ito sa Inquirer, no. So ang sabi dito, no. Okay. Itong Inquirer talaga, talaga to, no, makadilawan talaga to, no. Ang sabi dito, Sara Duterte, Leni Robredo, Raffy Tulfo, top presidential bets in 2028 SWS survey. So yung pagsulat pa nga lang po ng article, no, Sara Duterte, Leni Robredo, Raffy Tulfo. Pero bakit ginawa nilang pangalawa si Leni Robredo, pangatlo naman si Leni Robredo sa SWS survey? Di ba parang, ewan ko sa inyo, Inquirer. Okay. So sabi dito, no, Manila, Philippines, Vice President and Education Secretary Sara Duterte, Senator Raffy Tulfo, and former Lugaw were the top 3 candidates picked to succeed President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in 2028 according to a survey conducted by Social Weather Stations SWS. Ako mga kababayan, ako naniniwala ako sa survey. Hindi siya 100% accurate pero naniniwala ako sa survey na maganda itong gawing guide para po sa taong bayan at saka sa mga politicians lang din. Actually, kung nangangalahati pa lang sa term ni PBBM and then nagpa-survey sila ng ganito, medyo maintindihan ko pa. Yun kaya lang po kasi wala pang isang taon yung presidente natin, gumagawa na kayo ng survey na 5 taon pa. Diba? 2023, 2028, 5 taon pa yan. At ito nga mga kababayan, no, makikita ngayon natin dito kung gaano kawalang kwenta itong survey po na to. Kasi nga po, diba, ito, si Sara Duterte nakakuha siya ng 28%. So siya yung number 1. Si Sara Duterte yung number 1 talaga sa survey nga po. Nakakuha siya ng 28%. And then si Raffy Tulfo nakakuha siya ng 11%. Okay. So Raffy Tulfo, no, for president, no? Talaga, no? And then si Leni Robredo nakakuha ng 6%. So blah blah blah. So andyan si Pangulong Duterte, si PRRD, si Robin Padilla, si Isko, si PBBM, ewan ko ba? Si Amy Marcos, si Sandro, others. Pero ang pinaka nakakatawa dito kasi mga kababayan, no, 41% po yung nag-refuse. Kumbaga hindi pa alam kung sino ang gusto nila.
So, ibig sabihin nito mga kababayan, no, merong 41% po ng mga Pilipino na walang pakialam. Kasi nga ngayon, ang pinag-iisipan nila ngayon kung paano mabuhay sa loob pa ng 5 taon. Hindi nga kasi 41% eh. Para saan yung survey? 'Di ba? Sa matagal na po naka-follow sa akin, ako, kilala nyo naman talaga ako, na ako, naging critic ako ni Sara Duterte. Pero nung sumali siya sa Uniteam at naging VP siya ni PBBM, naging taga-suporta na ako ni Sara Duterte, ni VP Sara ngayon. Well, kung malakas si Sara sa 2028 presidential election, tingnan natin. Dahil, ewan ko, basta mahirap na magsalita. Pero ito nga yung punto nga mga kababayan, para saan to? At saka, kahit pa paano, ito lang no, siguro napapansin ninyo na medyo negative ako dito sa nilabas nga po ng survey nga po ng SWS kasi nga sobrang aga. Pero syempre, ano yung positive side nito? Yung positive side nito, 'di ba? Number 3 si Lugaw. So ngayon, ibig sabihin nito, meron pa akong 5 taon para i-bash si Lugaw. Hindi nga kasi, malay nyo, tumakbo na naman yan. O malay nyo, tupakin. O maging boba ulit, lugawin yung utak. O mauto na naman ng mga dilawan. Malay nyo, biglang tupakin na naman yan. May isipan tumakbo na naman bilang presidente. 'Di ba? At ako po talaga mga kababayan, si Lugaw po talaga ang pinaka-ayokong presidential balls nung nakarang eleksyon. Siya talaga pinaka-ayoko talaga. Kasi nga dilawan. Not unless, 'di ba, kung si Lugaw ay ipagkakanulo yung mga dilawan. Pwede kong i-consider. Hindi ko iboboto ha, pwede kong i-consider. Pero ito nga yung punto nga mga kababayan, no, 'di ba? Nakuha niyo yung point. So, ngayon alam natin na si Lugaw ay nasa top 3 na pwedeng pumalit kay PBBM, 'di ba? So, ganoon din po yung ginagawa rin po ng ibang mga individual at saka mga politician po na meron ding personal na interest. 'Di ba? Kumbaga ngayon nakita ngayon ni Roque, nakita ngayon ni Panelo. Si VP Sara malakas. So pwede tayong gumawa ng propaganda laban kay PBBM para palitan si PBBM. 'Di ba? Which is para sa akin hindi naman ganoon kauto-uto si Sara Duterte kasi nga ayaw nga ni Sara sa inyo eh. Ayaw ni Sara kay Panelo, ayaw ni Sara sa PDP laban. Di nga, 'di ba? Kaya nga po, no, kaya ako patuloy pa rin po talaga ako sumusuporta kay VP Sara kasi nga, 'di ba? Maganda pa rin po yung relasyon nung dalawa, ng ating presidente at saka ng ating vice presidente. Pero ang punto kasi dito mga kababayan, no, ngayon, meron kasing mga grupo kasi diyan, ewan ko ba, mga kaibigan ko kasi, 'di ba? Grupo daw sila ng mga loyalista, pero ngayon anti-Sara sila. 'Di ba? So conflict talaga. Paano ngayon? Si VP Sara ngayon yung number 1 sa survey na walang kwentang survey. So paano ngayon 'yan? So yun lang po kasi mga ka-streetwise, no? So ako medyo nainis lang talaga ako sa mga ganitong klaseng mga sistema nga po ng SWS. Sobrang aga pa nito. So kung pabor kayo dito, okay lang, i-comment nyo lang sa baba yung opinion ninyo. Pero ako kasi sa akin, no, na ako kumbaga ako yung vision ko, yung 5 years ni PBBM, kung ano yung magagawa niya. And then biglang sisingitan ng SWS na sa 2028 si Sara number 1. Di ba? So yun na po mga ka-streetwise, no? So kayo po, pabor ba kayo dito sa ginagawa nga po ng SWS survey? At kayo, ano ngayon ang masasabi nyo nga dito? Yun na yung top 3 nga po ngayon sa survey nga po na lumabas ay si VP Sara Duterte, si Senator Raffy Tulfo at saka si Lugaw. At besides nga rin din dito mga kababayan, no? Sa survey nga po na lumabas, meron pong 41% po na hindi na nag-refuse o kaya hindi alam or walang pakialam. So, walang kwenta yung survey. So, pag-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, gusto ko rin po may natututunan po sa mga comments po ninyo. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye!